Good morning sa'yo, Dayan. Good morning, Pilipinas. Good morning, boss. Tama kayo dyan, no? Talaga namang mainit na panahon ang ating nararanasan today. At yan nga po ay dahil sa weather system na easterlies. Kung kaya't wag na kayong magtataka kung bakit nga ba maalinsangan ang nararanasan nating pakiramdam. At para nga naman bigyan tayo ng gabay sa aasahang lagay ng panahon, no? Hanggang kailan nga ba natin mararanasan itong mainit na panahon? Atin po nga makakapanayam ngayong umaga si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Good morning, Ms. Dadivas. Yes, good morning din sa'yo, Harry. Alright, Mr. Divas, para po sa kapakanan ng kahandaan, no? Matapos nga pong yung pagdaan sa atin ni Bagyong Agaton at Basyang, meron na po ba tayong nakikitang panibagong sama ng panahon na posibleng pumasok o mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, wala naman tayong nakikita ang anumang sama ng panahon o low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Alright, magandang balita po yan. At ito, pag-usapan po natin yung mainit na panahon, no? At ito nga po yung gumising sa atin sa kalakhang bahagi ng ating bansa. At yan nga po ay dahil sa easterlies, kagaya nga po ng aking nabanggit. Dagdag kaalaman lang po, no? Ano nga po ba yung easterlies na ating tinatawag at bakit mainit ang hanging dala nito sa ating bansa? Ayun po ang tinatawag natin easterlies, ayun po yung hangin na nanggagaling sa silangan at ang dala po nito ay ang warm and moist air kaya mainit po tayo. Ibig sabihin yung moisture na galing sa karagatan at yung heat po, ayun po yung dala-dala niya kaya mainit po ang lagay ng panahon dito sa kalupaan. Alright, yan nga po mga kababayan na easterlies nga po ay mainit dahil warm and moist ang hangin galing sa silangan at galing po yan sa Pacific Ocean. Kung kaya't mainit din ang nararanasan nating panahon. Ito, Ms. Dadivas, question na rin po, no? Kasi marami ang nagtataka dahil nagsimula na nga uminit yung ating panahon. Ngayon nga ba'y pumasok na tayo sa panahon ng tag-init? Pakilinaw naman po sa amin kung tayo nga ba ay nasa cold and dry season pa rin o pumasok na nga po ba tayo sa hot and dry season? Partly po, kasi meron pa tayong northeasterly na prevailing sa may northern Luzon. So, hindi pa rin natin masasabi na nasa warm season na tayo. So, partly may cold pa sa taas at may easterlies tayo sa baba. So, parang hindi pa hindi pa natin masasabi na talagang summer, tag-init na or taglamig pa rin. Alright mga kababayan, hindi pa po panahon ng tag-init ayon nga po kay Ms. Dadivas dahil meron pa rin po na surge ng northeast monsoon, dyan nga po yan sa may bandang hilaga ng ating bansa. At ito, trivia lang po, no? Tatanggalin po natin or rather i-dedeklara po natin na panahon na ng tag-init kapag po nawala na ito nga surge ng northeasterly wind flow, dyan po yan sa ating bansa. At pag-uusapan pa rin po yung hanging amihan, Ms. Dadivas, ngayong araw muli nga itong nagbalik. Kaya nga lamang sa Ilagang Luzon lamang ito nakaka-apekto. Yung mga susunod bang mga araw mag-e-extend ang epekto nito sa kalakhang bahagi ng ating bansa. At mararanasan pa rin po ba natin yung maginaw na panahon na na-experience natin last January? Sa nakikita po natin, hindi na po natin mararanasan yung sobrang lamig ng mga nakaraan na araw. Pero meron pa rin tayong medyo baba pa rin ng bahagya yung minimum temperature natin. Pero sa nakikita po natin, medyo papunta na po tayo sa mainit na temperatura. Alright mga kabayan, narinig po natin si Ms. Dadivas. Inaasahan po natin na hindi na magiging singlamig yung panahon natin kagaya nga po ng naranasan natin ng January. Pero ganun pa man, patuloy pa rin po tayong makararanas ng pag-ihip ng northeast monsoon. Kung kaya't more or less magiging malamig pa rin naman ang mararanasan nating lagay ng ating panahon. At sa pagbabalik nga po ng northeast monsoon, Ms. Dadivas, muli ba tayong nagtaas ng gale warning? Alin mga baybayin po ba yung sakop ng nasabing babala if ever tayo ay muling naglabas nito? Meron tayong nilabas na gale warning dito sa may extreme northern Luzon, no? So ang mga karagatan malapit sa Batanes, dito sa Aparit, tsaka sa northern part ng Tuguegarao, meron po tayong gale warning dyan. Ibig sabihin, mataas po ang mga alon at aabot hanggang 4.5 meters ang wave height. Alright, inaabisuhan po natin yung mga kababayan nating mangingisda. Ganon din yung may maliliit na sasakyang pandagat, no? Huwag na lamang po muna tayong pumalaot dahil muli naglabas na naman at nagtaas na naman ng gale warning ang Pag-asa. Dyan po yan sa northern seaboards ng Northern Luzon. Ms. Dadivas, ngayong araw na Martes, fair weather pa rin bang mararanasan sa buong bansa? Magiging maganda ba ang lagay ng ating weather? Ano po ba nga asang lagay ng panahon ayon sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Tama yun, Harry. Maganda ang lagay ng panahon sa buong Kapuluan. Kung makikita po natin, malinis po, walang ganong kaulapan dito sa buong Pilipinas. At dito po, northeast monsoon pa rin ang umiiral dito sa extreme northern Luzon at easterlies naman po dito sa silangang bahagi ng Luzon at Kabisayan. Ibig sabihin po, maaliwalas po ang lagay ng panahon pero asahan pa rin natin, meron tayong posibleng mabubuong mga kaulapan at magdudulot ng mga pagkulog, pagkidlat.
Alright, good news po yan mga kabayan. At Miss Dadivas, magtutuloy-tuloy ba itong good news na ito? Bilang panghuli na lamang po, para nga naman good vibes tayong magtatapos ngayong umagang ito. No? Magiging okay din po ba yung ating weather para sa linggong ito? Paki-explain naman po sa amin ang weekly weather outlook na inilabas ng Pag-asa. Sa nakikita natin, prevailing pa rin po ang easterly sa susunod na mga araw. So, by the weekend, siguro mga Friday, Saturday, magkakaroon tayo ng mga cloudiness dito sa Mindanao dahil meron tayong nakikita mga cloud cluster sa labas at posible pong lalapit po ito sa kalupaan. Pero dito lang po ang may nakikita natin na posible mapapaulan sa may Mindanao, pero sa rest of the country po, maganda po lagay ng panahon. Alright, maraming salamat po at mga kabayan, nalaman na natin ngayon ang aasahang lagay ng panahon for today at ganun din para sa natitirang bahagi ng linggong ito. At yan ay inihatid sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para mag-updated tayo palagi sa lagay ng ating weather, please follow us on Twitter at Panahon TV at ang ating website, pwedeng bisitahin, it's www.panahon.tv. Ang ating Facebook page, pwedeng i-like. Hanapin lamang po yan, panahon.tv. At your service po inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to you, Sandro.